In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Muli po isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Pagpasensya nyo na po, nagkaroon po ng technical difficulties. Kasi po, na-block po yung Facebook ko sa live. Copyright po ulit tayo. Kaya mas maganda po pala talaga yung awit na lang po kaysa gumamit ng mga galing po sa sa iba. Kasi po mahigpit na po yung Facebook ngayon, at yung mga ibang awit po ay kiniklaim po ng mga owner, kaya po po yung copyrighted. Nakailang copyrighted na po yung FB ko, kaya po siya na block. Kaya po nanghiram po ako ng Facebook. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po yumuko at manalangin. Pagpala namin Diyos na dakila sa lahat,
may-ari ng aming mga hiram na buhay at kalakasan. Ang aming papuri, Panginoon, ay sa inyo lamang sa hapong ito. Pinapasalamatan po namin ang patuloy pong buhay at kalakasan na pinagkakalob niyo po sa amin. Ganun din po ang kapayapaan ng aming mga buhay. Sa hapong ito, Panginoon, ikaw ang siya manguna sa aming gawain. Pagkalooban niyo po ng karunungan ng iyong abang lingkod, ganun din po ang bawat isa. Ikaw, Panginoon Diyos, ang sagana magbigay ng karunungan. Kami po'y kulang na kulang sa karunungan, Panginoon. Kung sa sarili lang po namin ang aming gagamiting karunungan, ito po ay hindi sasapat, Panginoon. Kaya amin pong hiling na pagkalooban niyo po kami ng sapat na karunungan at malawak na pangunawa upang sama-sama po namin maintindihan, maunawaan at maisabuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Sa mga kapatid namin saan man naroroon, Panginoon, ang iyong patnubay at pag-iingat ang suma kanila. Nagkatiwala po namin ang gawain na ito sa inyo lamang, sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Yan. Tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral ngayong hapon. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, chapter 111 hanggang chapter 114. Yan. Awit chapter 111 hanggang chapter 114. Simulan na po tayo sa Awit chapter 111. Kung may Bible po kayo, pwede niyo po sabayan sa pagbabasa. Yung Awit chapter 111 ay kapare siya ng chapter 112. Ang chapter 111 po ng Awit ay awit para sa Panginoon Diyos. Ang chapter 112 po ay awit para sa makadiyos na tao o godly man. Ang awit na ito ay sa chapter 111 ay ang kadakilaan ng gawa ng Diyos. Basahin na po natin sa verse 1 to 3 ng awit. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Sa verse 1, makikita po natin dito yung pagtaas sa Panginoon. Yung sa English doon, praise the Lord. Or sa ibang lengguwahe, ito po yung hallelujah. Yan. Sa pinapakita ng may akda na sa unang pagbanggit niya ng kanyang awit ay papuri sa Panginoon. Yan. Hallelujah, praise the Lord. At sabi doon, buong puso siyang pasalamatan. Sa King James po sabi, I will praise the Lord with my whole heart. O buong puso. Hindi po buong nguso o yung sa salita lang, kundi sa puso. Ang sinasabi po ditong buong puso, ang gusto kasi ng Panginoon na pag-awit sa kanya ay pag-awit, pananambahan sa kanya ay ito po ay dapat nagmumula sa puso or buong puso. Ayaw ng Panginoon na tayo lalapit sa samba sa Kanya ng hindi buong puso yung nakasentro sa Kanya. Sa pananambahan.
Sabi nga, kung gusto mo yung ibang tao na purihin ng Diyos, dapat ikaw muna ang magpuri sa Diyos. O, kung gusto mo yung ibang tao na mahalin ng Diyos, dapat ikaw ay minamahal mo ang Panginoon Diyos. Sa madaling salita po ay kailangan nagsiset ka ng example. Tayo mga lingkod ng Panginoon ay dapat tayo umaawit, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon ng buong puso. Sabi pa sa ibang sentences, sabi, aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. O, kasama ng mga hinirang. Ang pagpupuri po sa Panginoon ay pwedeng ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, ikaw mag-isa. At kagaya po ng ginagawa natin, meron din yung maramihan, or sabi sa English sa verse 1, yung by congregation or maramihan. Yung pagpupuri sa Panginoon na sama-sama ay napakaganda, na nagkakaisa ang bawat hinirang na dumadakila sa Panginoon. Isa nga pong magandang bagay yung nangyari nung linggo per Sunday, na muli pong nag-resume yung pananambahan sa iba't ibang congregation. Yun po, nakamiss po talaga yung sama-samang pag-aawitan at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi doon po yung makikita mo ng face to face yung mga kapatid, at ganoon din yung nagtuturo, at nagkaroon ng kamustahan, no? Kasi matagal pong di nagkita. Kaya po napaka isang pagpapala po yung first Sunday ng linggo, at nag-partake pa ng sama-sama ng communion. Sabi po sa aklat ng Hebreo, Hebreo 10:25 po. Basahin po natin. At huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong makikita nating nalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito po ay isang bilin sa atin na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon ng mga banal or ng isa't isa. Ito po kasi ay magbibigay sa atin ng encouragement, ng kalakasan ng loob, at tayo po ay magpapalakasan na sama-sama, at tayo po ay sama-sama nagpupuri sa Panginoon. At sinabi rin po sa awit doon kanina na binasa sa 1-3. Sa verse 2, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod, lahat niyang gawa ay dakila at wagas, bukod sa matawid, hindi magawakas. Ito po ay pahayag sa pagpupuri sa Panginoon sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga nilikha. Wait lang po. Papuri po sa Panginoon sa kanyang mga nilikha. Ang Panginoon o ang Diyos mismo ay karapat-dapat na sa ating papuri, dahil siya ang Diyos na dakila sa lahat. Ganon din ang kanyang mga nilikha, ang dagat, bituin, langit, lupa, ang mundo, tayo, ay karapat-dapat din sa papuri sa likha ng Diyos, o sa mga nilikha ng Diyos. Siya ay pinapupurihan natin. Hindi ko po sinasabi na yung nilikha ng Diyos ang ating papupurihan, kundi ang lumikha. Parang ano po yan, para yung pag-credit sa may-ari ng isang bagay. Halimbawa, may isang painting, sabi mo, napakaganda ng painting na yon, at yung napakagaling nang gumawa. Hindi po laging inaalam kung sino yung gumawa. Ganun po sa Panginoon, pupurihin natin yung Panginoon dahil sa kanyang mga nilikha na napaka mabuti at napaka ganda.
Sa verse 4 to 6 po, basahin natin ang awit. Hindi inalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha, sa may pagkatakot, pagkaisagana. Pangako ni Yahweh ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Ito po yung pinapakita o dinidescribe kung gaano kadakila ang gawa ng Panginoon. At ito po ay inaawit ng mga Israelita at inaalala yung great works ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi nga sa verse 4, hindi inalis sa gunita o hindi inalis sa pag-iisip na siya'y mabuti, mahabaging lubha. At sinabi rin po dito na ipinadama ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na tinataglay nang ibigay niya ang lupain ng dayuhan. Ito po yung promised land na ibinigay sa mga Israelita nung lumang panahon. Tapos di naman po lingid sa atin o napag-aralan na natin na bago sila bumalik sa lupang pangako ay may mga nakatira doon or may mga naninirahan, yung mga Canaanites, or kung di pa ako nagkamali, Canaanites, yung isang lahi doon. At yun ay pinalupig ng Panginoon at ibinigay sa kanila yung lupang pangako. Sa verse 7 to 10 po, ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligat totoo at matapat. Verse 9, kaligtasa'y dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot, yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Ito po yung sa verse 7 to 10, yung kalikasan ng dakilang gawa ng Panginoon. At nabanggit po dito yung salitang, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mababasa po natin sa aklat ng Kawikaan 1 verse 7 po. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway. Yan. Yan po, maliwanag naman po na sinabi na ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ano po ba yung pagkatakot kay Yahweh? Hindi po ito yung pagkatakot na, ito po yung banal na pagkatakot. Hindi po ito yung natatakot ka na lumapit kay Yahweh baka ikaw ay mapano. Or may iba't iba po kasing uri ng takot. Pero yung takot po na ito na parang ganito po yun, sa madaling explanation, parang magulang po. Kung may takot ka sa magulang mo, ikaw ay susunod sa magulang mo. Kung may takot ka sa magulang mo, sila ay igagalang mo. At higit sa lahat, kung may takot ka sa magulang mo, doon yung pagmamahal mo sa kanila. At yung pagkatakot sa Panginoon, ito, isa rin binubungan nito ay yung pagkatakot sa paggawa ng masama. At yung pagkilala sa Panginoon na siya ay dakila sa lahat, at yung mataas na respeto sa Kanya. At nabanggit po rin dito sa mga huling sentences ng chapter 111
Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Sa ibang salita, sa ibang salin po, basahin po natin. Magandang balita po kasi ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, may bubuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Sinasabi po dito na may mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos. Kapag ikaw po o pag tayo ay nagsisisunod sa Panginoon sa kanyang mga utos, meron po tayong mabuting pag-unawa. Mabuting pag-unawa. Or yung ang mabuting pag-unawa po pala ay nagbubunga ng pagsunod, or pwede rin yung nagbubunga ng pagsunod ang mabuting pag-unawa. Bukod po sa karunungan sa pagkatakot sa Panginoon, may pang-unawa tayo kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. Yun po yung chapter 111. Sa chapter 112 na po tayo, yung nasabi ko po na kapares ng awit 111. Ito po ang chapter 111 ay 112 po ay ito po ay nakasulat po dito ang pagpapala ng taong may takot sa Diyos. Sa verse 1, mabasa po natin, purihin si Yahweh, mapalad ang taong may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Dito makikita na naman po natin yung sa unang verse pa lang, or sa unang sentence ay yung hallelujah, or purihin ang Panginoon. Mapalad ang may takot sa Diyos. Mapalad po tayo kapag tayo ay may takot sa Diyos. Bukod sa nagdudulot po ito ng karunungan, ito po ay nagbibigay ng way para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Kasi takot ka gumawa ng masama, kaya ang ginagawa mo ay puro kabutihan. Verse 2 ay sa verse 1 pa rin po sabi, siyang sumusunod ng buong alindog. Yung buong alindog, ibig sabihin po, yung walang pag-aalinlangan. Mapalad ang taong may takot sa Diyos at sa taong sumusunod sa Diyos nang walang pag-aalinlangan, or buong pusong pagsunod sa Diyos. Sa verse 2 to 3 po, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Maging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ito naman po sa pagkapala sa lahi ng taong matuwid. Kapag ikaw po pala ay tapat at matuwid sa Panginoon, hindi lang po ikaw yung pagpapalain din ang iyong sambahayan. Sabi, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. O sa ating ngayon, kapag ikaw po ay matuwid, ang iyong pamilya ay magbe-benefits din, or kung ikaw tapat sa Panginoon, ang iyong pamilya ay magpapalain din. Kagaya po ng mga karakter sa Bible, si Father Abraham, diba? Makikita po natin yung siya po ay naging matuwid at ang kanyang lahi ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon at sinasamahan ng Panginoon. Ganon din po si Noah, siya pong magandang halimbawa. Si Noah ay nakakitaan ng Panginoon ng mabuting puso. At siya po ay iniligtas ng Panginoon o pinagpala ng Panginoon. Hindi lang po siya kasama yung kanyang
pamilya. Sa verse 4 to 8 po, ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Tigil po muna tayo dito sa hanggang verse 6. Ito po yung sasabi dito, ang taong matuwid ay, siyempre matuwid, may taglay na bait or at habag, kabaitan at habag. At sinasabi dito na yung isang pagkapala ay kahit madilim, taglay ay liwanag. At ang sabi, ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa ibang salin po, ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kanyang aalalayan ang kanyang usap at sa kahatulan, sapagkat siya ay hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Yung kapag ikaw po ay matuwid na tao, kahit po mawala ka na dito sa mundong ito, yung kabutihan mo or yung pangalan mo ay patuloy na inaalala. Kagaya po ng mga banal sa Bible na mga napag-aralan natin, mga lingkod ng Panginoon, hanggang ilang years na po lumilipas, ilang taon na ang lumilipas, sila ay patuloy nating inaalala at patuloy tayong nakakakuha ng inspirasyon sa kanilang mga buhay. Isang halimbawa po ay si Job. Matagal na pong pangyayari yun, pero siya pa rin ay patuloy na pinag-aaralan ng mga Kristiyano at nakakakuha ng inspirasyon sa kanya. Sa verse 7, anumang balita hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Siya ay hindi matatakot sa masasamang balita, ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Kapag ikaw po ay matuwid na tao, may takot sa Panginoon, anumang balita ang dumating sa iyo, masamang balita man, ikaw ay hindi matatakot. Andun yung kapanatagan na, at sabi dito, kaya hindi matatakot kasi matatag ang puso, may tiwala sa Diyos. Yan. Kaya anumang balita or bad news dumating sa buhay natin, andun yung kapanatagan, hindi pagkatakot, kasi tayo, kung ikaw ay matuwid, andun yung pagtitiwala, malaking pagtitiwala sa Panginoon. Verse 8, wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalang siyang itataas. Yung taong matuwid po or may takot sa Panginoon, ito po yung taong laging tumutulong or matulungin. Lalo na po sa mga mahihirap or yung kung ikaw po yung matuwid na tao or may takot sa Panginoon, isang katangian po dapat ay yung magiging matulungin, lalo na po sa mga kapuspalad or sa mga mahihirap. Sinabi pa dito po yung ang pagiging matuwid ay hindi nagwawakas. Yung pagiging matuwid po ng isang tao o ng isang Kristiyano ay hindi po yan minawakasan or nagwawakas. Kumbaga, panghabang buhay, dadalhin natin yung pagiging matuwid kung tayo'y simula pa ay matuwid na at tapat na sa Panginoon. At sabi pa dito, buong karangalan siyang itataas. Andun yung yung karangalan ng isang taong matuwid. Pag siya po ay namumuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Verse 10,
Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Excuse me po. Sa ibang salin po, sabi dito, makikita ng masama at mamanglaw, sila'y mangangalit ng kanyang mga ngipin, at matutunaw ang nasa ng masama ay mapaparam. Dito po pinapakita yung kakahinatnan ng wicked or ng masama. Sabi doon yung mangangalit ang kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapaparam or magkakaroon ng wakas yung kanilang mga balak. Yung mangangalit ng ngipin, mabasa po natin sa aklat ng Lucas 13:28. Alam niyo na po, ito yung kwentong, ito yung mayaman at verse 28. Ay, di pa pala. Ito pala yung sabi dito, tatangis kayo at mangangalit ang iyong ngipin kapag nakita niyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may pinagtatabuyan sa labas. Yung sasabi ko po yung sa mayaman si Lazaro, makikita rin natin yung paghihirap ng masama ay ng mayaman na nagpasasa sa buhay habang nandito sa mundong ito. At si Lazaro naman ay nagtiis ng paghihirap at siya po ay kapiling ni Abraham. At andun yung sabi dito, yung kahinat na ng masama, yung pangangalit ng ngipin, yung nagkikiskisan yung ngipin sa sobrang paghihirap ng kanilang dadanasin sa impyerno. Yan po yung chapter 112. Inom lang po ng tubig. Tignan ko po may mga comment. Yan, wala nga po mga salamat po sa karagdagan ni Brother Narvin at ni Brother Junel. Salamat po sa mga karagdagan. Dadako na po tayo sa chapter 113. Ito pong chapter 113, ito po yung inaawit tuwing yung pista ng Passover. Yung Passover po, ito po yung pangyayari sa Exodus, yung nawala yung mga panganay ng mga Ehipto at iniligtas yung mga panganay ng mga Israelita. Or kinakanta po nila to tuwing sineselebrate po nila yung Passover. Yung awit chapter 113 at 114 po, ito po ay inaawit nila papuri bago yung meal, bago yung pagkain. Basahin na po natin sa aklat ng awit 113 verse 1. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ito po ay panawagan sa mga Israelita sa unang stanza ng awit ay yung papuri. Yan, yung nabasa naman po natin dito yung praise the Lord o purihin si Yahweh, na inaanyayahan ang bawat isa na
na tayo ay magpuri sa Panginoon o purihin natin ang Panginoon. Ang ngalan ng Panginoon ay dapat dakilain at purihin. Verse 2 to 3, ang kanyang pangalan ay papupurihan magmulat ngayon, magpakailanman. Buwat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh papupurihang tunay. Ito po ay mga awit pa rin ng papuri sa Panginoon na pinapaita dito na dapat purihin ang kanyang pangalan magpakailanman. Sabi doon magmulat ngayon, magpakailanman, or hanggang sa ngayon ay binabasa natin tong awit na to. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Sabi buwat sa silangan hanggang sa kanluran, dapat purihin ang pangalan ni Yahweh. Purihin si Yahweh ng tunay. Sabi, purihin tunay. Verse 4 to 6, ito po yung dahilan kung bakit natin pupurihin ang Panginoon. Patuloy na papupurihan ng Panginoon. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, nasa kalangit ay dooy naluluklok, buwat sa taas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Yan. Ito po yung mga dahilan kung bakit natin patuloy na pupurihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay naghahari sa lahat ng bansa. At siya po ay, ang kanyang kadakilaan ay napaka hawak. Sabi nga, lagpas pa sa langit ang kanyang pagkadakila at wala siyang katulad. Walang katulad yung Panginoon. Dagi-isa lang siya na dakila. At sabi dito yung nasa kalangitan doon naluluklok at sa buot sa itaas tinitingnan niya tayo o yung kanyang mga nilika. Sabi doon lupa at langit kanyang minamasdan. Ganun po kadakila ang ating Panginoon. Verse 7 to 9 na po tayo. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ang babaeng baog, pinagpala niya, pinagpag-aanak para lumigaya. Ayun po yung kabutihan ng Panginoon, yung God's care sa mga tao. Sabi niya, he raises the poor out of the dust. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 5 verse 3. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Napakabuti ng Panginoon na patuloy na nagkikare sa mga taong, at sabi niya doon yung itinaas niya ang mahirap mula sa alabok or sa lupa, sasabi sa dust. Isa pong manalala po ako dito na ang Panginoong Jesus ay iniangat mula sa alabok ng libingan at umakyat sa langit. Yan po na. Basahin din po natin sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 5 to 6. Tayo'y binubuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob,
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Yan, napakaganda po ng sinabi dito na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, tayo ay binuhay. Kasi tayo po mga patay dahil sa kasalanan. O kung alimbawa natin, parang tayong sasabi dito na yung mahirap na iniahon sa alabok o sa sabi natin sa lapag. Yung diba, karamihan nakikita natin yung taong walang-wala na, yung nasa lansangan na lang nakatira. Doon na sila na umihiga sa sahig or minsan nga sa kung saan na lang. At dito sinabi ng Bible sa Efeso na tayo'y binuhay niya at tayo'y binigyan ng pagkakataon na tayo'y makasama niya. Excuse me po. Yan, sabi dito, at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Diba, napakabuti ng Panginoon na tayong may tuturing na patay dahil sa kasalanan ay kanyang binuhay at binigyan ng pagkakataon o ng pag-asa na tayo'y makapunta rin sa kanyang kaharian. Kaya po sinasabi kong binigyan ng pag-asa o ng pagkakataon. Kasi po yung kaligtasan na ating pinag-aaralan natin, diba? Kay Kuya Arnel, sinabi niya na hindi po totoo yung kapag ligtas ka na. Kapag yung di na mawawala yung kaligtasan, maaari po yung mawala kapag tayo po ay nagpabaya or tumalikod sa Panginoon. At sinabi po, nabasa rin po natin sa awit na ito na ang babaeng balo ay babaeng baog, pinagpapala niya at pinapag-anak para lumigaya. Nung unang lumang panahon po sa East or sa bandang East, especially po sa Israel, yung motherhood is a crowning achievement of any woman or isang napakagandang pangyayari sa buhay nila, yung maging ina. At tinuturing nila na yung sa lumang panahon yung babae ay yung parang yung babaeng di nakakaanak, mababa yung tingin nila. At sila ay disappointment sa kanyang asawa, ganun din sa kanyang sarili. Pero sabi dito ng Panginoon, ang babaeng baog, pinagpapala niya, pinapag-anak para lumigaya. Sa magandang balita ay sa King James po sabi, kanyang pinagpapaingat ng bahay ang baog na babae at maging masayang ina ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon. May mga karakter sa Bible na pinagpala ng Panginoon na kahit matanda na ay pinagpaanak niya o nagkaroon pa rin ng anak. Isa pong halimbawa dyan ay si Sarah, na asawa ni Abraham, na pinagpala ng Panginoon na magkaroon ng anak kahit siya po ay matanda na. Sa last sentence po, sinabi doon, purihin si Yahweh. Makikita po natin sa pag-construct nitong awit na ito, na awit 113, kung babasahin niyo po sa inyong mga Biblia, kung ano yung unang sentence na binitawan niya, ganun din yung huling binitawan niya or isinulat.
sabi, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Praise ye the Lord. Dito po makita natin mula umpisang pangusap hanggang wakas, inihikayat niya na purihin ang Panginoon. Sa buhay natin po mga kapatid, tayo ay patuloy na magpupuri sa Panginoon. Simula ng ating buhay hanggang sa wakas ng ating buhay. Ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi matatapos. Yan. Chapter 140 na po tayo ng awit. Tingnan po ako ng mga comment. Salamat po sa mga karagdagan, mga kapatid. Sa mga yan. Po ulit ang tubig. Ito po chapter 114. Ito po ay patungkol sa yun, sabi awit sa pag-alaala sa Exodo. Yung when Israel went out of Egypt. Sa verse 1, ang bayang Israel sa bansang Ehipto do'y inilabas nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Ito pinapakita po sa verse 1 na ito yung pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita sa bayan ng mga sa bansang Egypt. Yan. Sa verse 2 to 3, magmula na noon ang lupaing Huday naging dakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ito po yung awit na ito na sabi ko kanina, yung inaawit ng mga Israelita bilang pag-alaala sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay na sila ay iniligtas or inilabas sa bansang Ehipto. Sabi dito sa verse 2 and 3, yung Judah naging dakila at yung Israel ay naging kanyang bayan. Alam naman po natin na yung lupang Kanaan ay lupang pangako ay naging Israel at ito ay naging bayan ng Panginoon. At yung sasabi po ditong ang Judah ay naging dakong banal. Kaya po naging dakong banal. Nandito po itinayo yung templo ng Panginoon. Verse 3 to 6 na po tayo. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan nooy ay humihipil. Maging mga bundok katulad ng mga tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang daluyan? Baka naman, Jordan, bakit ang tubig mo hindi na dumadaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, tatakot na parang maliliit na tupa. Yan. Pagpalain po yung nabasa natin. Ito po ay pinapakita dito yung authority ng Diyos sa mga tubig at sa mga bundok or sa kanyang mga nilika. Nabanggit din po dito yung Red Sea, ay nabanggit po dito yung Jordan. Yung Jordan, ito po yung magandang mga pangyayari sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita. Unang-una nasaksihan nila yung mga himalang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na hati yung Red Sea at sila ay nakatawid. Ganun din sa pamamagitan
ni Joshua, nahati yung Ilog Jordan at sila ay nakadaan doon. Na ito po ay mga kadak, pawang kamangha-mangha na gawa ng Diyos. At nabanggit din po doon yung mga bundok na parang nanginginig na parang tupa. Mabasa pa natin sa aklat ng Exodus 19 verse 16 to 20 po. Kinamagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sa labat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nabalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyong ng apoy. Pumapailang ang usok tulad ng usok ng isang pugon. At ang mga tao'y pinagpahiran ng takot. Yan. Basa po natin doon kung yung authority ng Panginoon sa mga bundok at sa kanyang mga nilik. At yung kadakilaan ng Panginoon, yung nature ay nag-respond din. Sa binabasa natin kanina na parang dinescribe ng awit na yung mga bundok ay parang naging mga tupa na nanginginig sa takot at parang tupa na tumatalo. Ito po ay parang yung nature response nila ay yung fear and great joy. Andun yung pagkatakot sa Panginoon at yung kagalakan. At may kwento po sa Bagong Tipan, yung Panginoon Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumalaot. Nagkaroon ng malakas na bagyo. Ang mga alagad ay nataranta na. Ang Panginoon ay andun pa rin at natutulog. At ginising na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kailit ng iyong mga pananampalataya. At sinaway niya yung bagyo at tumahimik yung dagat. At nagulat yung mga nakakita at sabi, maging ang bagyo ay kanyang napapasunod. Siya po ang dakilang Diyos. Makikita po natin dito na yung kahit yung tubig, dagat, mga bundok, andun mas nakila ang Panginoon at andun yung authority niya. Siya ang lumikha ng mga ito. At andun yung kalikasan, yung nature, andun yung submissive sila sa pagsunod sa Panginoon or sila ay sumusunod sa Panginoon. Makikita natin doon kahit kalikasan sumusunod sa Panginoon, tayo ay dapat din na sumunod at mga takot sa Panginoon. Verse 7 to 8 po tayo ng awit 104. Ikaw o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos, dapat kang matakot, sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon, ang tubig na ito ay naging batis. Ito po ang mga verse na nagpapaanyaya sa sanlibutan na purihin, i-honor ang Panginoon o dakilain ang Panginoon. Yung sinabing sanlibutan, ito po yung buong sangkatauhan. Tayong mga tao, inaanyayahan ng awit na ito na tayo'y magpuri sa Panginoon. Sabi nga dito, ikaw o daigdig ngayon ay manginig sa harap ng Diyos.
dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Alam naman po natin na susunod sa Bible na darating yung second coming of Jesus Christ na tayo ay nararapat na mga takot at magpuri sa Panginoon. Sabi sa verse 8, siya'y dalis dis ay nagpapabukal ng saga ng tubig at magmula roon ang tubig na ito ay naging batis. Ito po yung pangyayari ng mga Israelita na sila ay uwaw na uwaw at umingi sila ng may inom kay Moises. At yung sa bato ay nagkaroon ng tubig at andun yung lumabas ang napakaraming tubig or pinainom sila ng Panginoon. Sabi po sa aklat ng Juan 1:4 verse 10, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil kayo ay hihingi sa Kanya at kayo'y na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Sa verse 14 ng ng 1:10 ay 1 chapter 4 verse 14, ngunit ang uminom ng tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Noong panahon nito, yung mga Israelita ay nauwaw at humingi sa Panginoon ng tubig. Sila ay binigyan ng tubig. Sa panahon natin ngayon, tayo po ay nakakaramdam ng pagkauhaw. Hindi man po ito literal na pagkauhaw. Pag sinabi pong nauuhaw, ano po ba yung cause ng pagkauhaw? Kagaya ko po ngayon, nauuhaw ako kasi natutuyo na lang muna ako na at yung cause po ng pagkauhaw, ito yung pagod. Yan, pagod. At ayun nga, number 1, pagod. Sa buhay natin, 'di ba? Marami tayong pagkapagod dahil dulot ng mga hamon sa buhay, ng mga problema, na pagsubok, mga tukso, nagdudulot sa atin ng pagkauhaw ng ating kaluluwa. Ngunit ang magandang balita na andyan ang Panginoon Jesus, na sabi niya siya na ang bibigay niyang tubig ay tubig ng buhay at ang iinom nito ay hindi na muli mauuhaw. At ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Ito po yung buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Doon po wala na tayong sa langit, wala tayong mararamdaman na pagpagod, dalamhati, o pag-iyak. Andun sa piling ng Panginoon ang pinaka masarap na pairamdam na mararamdaman natin. Yan. Ulitin ko po, ang mga Israelita ay binigyan ng Panginoon ng tubig. Tayo binigyan ng Kristo na magbibigay sa atin o maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan po yung ating mga napag-aralan ngayong gabi o ngayong hapon. Salamat po sa matiyagang paikinig ng bawat isa. Ang pinakamataas po na papuri ay lagi sa ating Panginoon. Yan, muli po, maraming salamat sa bawat isa. Hindi tayo po yung manalangin. Pagpala naming Panginoon Diyos na dakila sa lahat,
Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa natapos po naming gawain sa iyong pong tulong sa pagkakalob ng sapat na karunungan at pangunawa. Kami po ay nakatapos ng isang gawain. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napainggan. Iyo nga pong itong itanim sa aming puso at isipan, at ito po'y gagamitin namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy nga pong panalangin namin, Ama, na ang aming buhay ay sana ay patuloy namin maipaglingkod sa inyo, Panginoon, na kami po habang nabubuhay ay makapagbigay ng pagpupuri, kadakilaan sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli pong pagkaalala. Pinaalala mo ulit sa amin, Panginoon, ang iyong mga gawa sa bayang mo ng mga Israelita, Panginoon. Pinakita mo kung gaano kadakila at ang iyong mga gawa. Kundi sa buhay namin, Panginoon, ay patuloy namin nararamdaman ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan na pinagawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Inalapit mo namin, Panginoon, aming mga kapatid na may mga hamon sa buhay. Ito man po ay pagkakasakit o mga problema, Panginoon. Inalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalunasan ang kanilang mga pinagdadaanan. Ingatan niyo po ang bawat isa na pag-isa sa pag-aaral nito, Panginoon. Sa buong magdamag pa na aming gugulin, ingatan niyo po kami, Panginoon. Mingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagagawa namin. At ang lahat ng ito ay pinapaabot namin at inataas sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli po, maraming salamat sa bawat isa. Ang papuri po ay lagi sa ating Panginoon. Till we meet, God be